Okay, game, start na po tayo. Okay, so pag-usapan natin yung mga topic natin dito. So, unang-una, itong si Saldico. Okay, pag-usapan natin to, no? Yun, so yun mga kababayan, no? So, unang topic ngayon natin, itong si Saldico. Kasi nga po, nagbigay na po ng, ng sample, nakakasuhan, itong ICI at saka yung ombudsman. So, ang unang-una pong nilang nasampulan para po pa-filean ng kaso, at ang gusto po ni Boy Rimula non-bailable case, si Saldico. Okay. So, basahin muna natin to dito. Sabi dito, saan na ba tayo? Sabi dito, okay, the Office of the Ombudsman has requested the issuance of red notice from Interpol as well as the cancellation of former Ako Bicol Party List Representative Saldico's passport. So, arrested na po si Saldico. Kasi po siya po yung unang-unang kinasuhan po ng ICI at saka ng ombudsman. Oo. So dito nga po, malaki po yung chance na makapagtulungan po ang Pilipinas sa Interpol. At alam naman po natin mga kababayan, di ba? Di ba? Na talagang ito po pinupush ng ating presidente. So ngayon, ang sabi dito, meron pa yun dito Saldico among accused in first flood-mess cases to reach Graph Court. Ito na sinasabi ko kanina. 8 hours ago pa lang to, Yan, so ganyan po kakapal. Yung yung kaso ni Saldico. Oo. So, sabi makukulong na to. At bukod kay Saldico, mga kababayan, kasama po yung mga kasabot niya dito sa may bandang Mindoro. So, just days after accusing President Ferdinand Marcos Jr., and former Speaker Martin Romualdez of making questionable insertions into the 2025 national budget, resigned Ako Bicol Representative Saldico became one of the first individuals to face graft and malversation charges in Sandigan Bayan. So may kaso na, tandaan nyo The Office of the Ombudsman led by Assistant Ombudsman Mico Calabiano filed in anti-graft court on Tuesday, di ba? The first batch of cases against Saldico and several officials of the Department of Public Works and Highways. Kasama dito yung SunWest na pagmamayari nga ni Saldico at saka yung yung SunWest may kasamang district engineer dahil nga po dito sa DIKE na nakakahalaga nga po ng 289.4 million. Ibig sabihin nito, non-bailable case po ito. Di ba? And then, okay. Alam nyo na ang nakakatawa kasi dito, ganito. Okay, ganito. Marami po talaga mga engot na hindi po talaga naintindihan yung mga bagay-bagay. Ako kasi sa mga matagal na po nakafollow po sa akin, alam niyo po ako na talagang mahilig po talaga ako magbasa ng mga comment ng mga tanga. So as usual, dahil nga po si Saldico yung unang-unang nakasuhan, nagrereklamo tuloy ngayon yung mga bobong mga DDS. Tingnan niyo yung mga comment ng mga hayop na to, parang sample lang naman ito So, actually, ganyan po yung comment nila lahat. Nakita ko talaga. Mga comment ng mga DDS. Sabi dito, pues hindi kami natutuwa na si Saldico lang ang mananagot. Dapat managot ang presidente at si speaker. Di ba? Ganyan po utak ng mga tangenggot na yan. Gusto nila dawit po ang presidente at si dating speaker. Ito, mali-mali pa spelling. Tanga-tanga din, Comment ng comment, mali pa spelling, Bakit? Bakit si Saldico lang? Depa daw. Depa kasama niya si Martin at Marcos. So, dapat kasama daw si Martin tsaka si Marcos, di ba? Then, sagutin natin to. Total, mga tanga to. Hindi, kasi naka-public naman to. Pwede yung paglaruan to kasi naka-public yung comment, Bakit hindi kasama si PBBM at Martin, Romualdez at iba pa? Okay. So, una mga kababayan, ganito yan. Okay. Doon po sa mga nagtatanong kung bakit hindi kasama si Martin tsaka si Presidente Bongbong Marcos sa kakasuhan nga po ng ICI at saka ng Ombudsman, ang gawin ninyo, kayo mag-file ng kaso. Mukhang kayo ata yung maraming alam kayo ata yung may ebidensya di ba yung ICI mga kababayan, pinag-aralan nila yung kaso, naghanap ng ebidensya yan. Walang nakitang ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez at saka kay Presidente Bongbong Marcos. Well, kayo, itong mga nagdadakdak-dakdak na to,
na dapat daw kasama daw si Martin, tsaka si Bungbong. Bakit DEPA daw? Bakit DEPA daw kasama? Oh, baka kayo may alam kayong ebidensya. Baka kayo yung hinahanap, baka kayo na yung matagal naming hinahanap na magdidiyan dito kay Martin tsaka kay Presidente Bongbong Marcos. Tanga no? Sa totoo lang, tanga. Alam nyo, dyan po ako naiinis Madaling mambintang, mahirap magpatunay. Diba, golden rule natin yun Oh, nakita ko talaga ganun mga utak nila, mga comment nila Ba't di kasama si Martin Romualdez? O baka kayo na yung solusyon sa matagal nang hinahanap ng mga DDS na mag-uugnay nga po dito kay Martin Romualdez tsaka kay PBBM. Di ba? Tama, di ba? Kasi tayo mga kababayan, sinasabi naman natin, no, especially po ako na isang vlogger, pag napatunayan po talaga natin na may ebidensya laban kay PBBM at saka kay Martin Romualdez, di ba? Maniniwala tayo. Tama naman, di ba? Kasi hindi naman tayo nagpo-promote ng mali dito. Patotohanan lang po tayo. Minsan, pag masakit man, for example lang, nakita natin, may ebidensya talaga laban kay PBBM na sangkot sa flood control project. Masakit man tanggapin natin. Tama nga, pumunta sila ombudsman. Patulpo nila. Diba? O nga, no? Patulpo nyo, sabi nyo, hindi nyo nakakamit yung katarungan, patulpo ninyo. And by the way, dun sa mga nagbabanggit na, bakit si Saldi ko lang? Alam nyo, ganyan sila katanga Pinanood na nga yung video, may news article na nga, nag-comment na nga sila doon, hindi naman iniintindi. Doon mismo sa pinag-commentan nila. May video doon. Ito yung sabi dito. Tingnan nyo Manonood na nga lang, di pa inintindi. Tingnan nyo to. Sabi dito. That this is the first of many cases that will be filed in court. Ay, sorry. There are several cases in the preliminary investigation stage and more. Hindi lumipat yan. Lipat natin. Ito pala. Ulit. Ano ba yan? Yan, no. Sige, continue. I would like to emphasize that this is the first of many cases that will be filed in court. There are several cases in the preliminary investigation stage and more in the fact-finding stage. Ayan malinaw naman mga kababayan. Ito lang ang unang-unang kaso na na-file sa marami pang paparating. Kasi English kasi, baka hindi nyo naintindihan. English kasi. Kaya hindi naintindihan ng mga DDS Ang alam lang kasi ng mga DDS na lingwahe, droga-droga. Tukhang-tukhang, patay-patay. Ayun lang kasi yung alam nila. In English lang kasi. Ang sabi, ito ang isa sa mga kaso na marami pang paparating. So, ibig sabihin nun, hindi lang po si Saldico ang kakasuhan dito. Hindi lang po district engineer. Kasama po lahat po ng mga sangkot dito. Pag may ebidensya. Di ba? Hindi ka naman pwede magturo nang walang ebidensya. Nga, no? Dapat yung Tagalog. Tagalogin kasi. O kaya mas maganda, Bisayain ninyo. Diba? O kaya meron kang congressman, diba? Diba si Pulong, congressman ninyo si Pulong, diba? O makapag-meeting kayo kay Pulong. O sabihin ninyo, yung saligang batas, palitan ng Bisaya. O pag magsasalita sa korte, dapat Bisaya. O dapat ganun. Para naintindihan nyo yung mga bagay-bagay na hindi ka nagbumukhang tanga. Tanga-tanga. Ayun lang kasi mga alam ng mga yan. Bangag-bangag. Di ba? Adik-adik, droga-droga. Yung 20 pesos na bigas nga pala, no? Wala na, nakalimutan na. Di ba? Actually, pahiya sila dun, O nga pala, speaking of 20 pesos na bigas, pahiya sila dun, no? Tagal nilang kinutya kay PBBM yan, nung nangyari, wala silang nagawa, Tahimik yung mga hayop, So, yan mga babae na so kayo po, pumasabi nyo nga po dito sa posibleng nga pong pag-aresto na nga po kay Saldico. Kayo ba, sa tingin nyo po ba, ito po ba ay matutupad?
So, pagdasal na lang po natin. O, di ba? So, next mga kababayan. So, iwanan muna natin yung topic na. Hello po, no? Mr. X, yung mga naunang mga nakulong nakapirma sa slam book. Kaya nga, di ba? So, may next topic tayo. Iwanan muna natin yan, no? Saan na ba tayo? Dito tayo kay Ping Lacson. Okay, yan. Ito, interesting na topic to, no? Okay, pag-usapan natin to. Actually, parang reaction video lang naman to, eh. Yan, okay, game. Yan, so, kamusta po? Yan, wait, yan. Yan, so mga kababayan, actually, ito yung iniisip talaga ng ibang mga tao, no, na yung pag-resign nga daw po ni Bersamin at saka ni Pangandaman, nagpapakita daw po ito na weak na daw o mahina na daw po yung kapit ng PBBM admin. Kasi, tandaan nyo Executive Secretary at saka DBM, di ba? Si Pangandaman, DBM yan Mga matataas po na opisyal po ito. Siyempre, kapag mayroong mataas na opisyal na nagre-resign, parang ang pinapalabas dito, nawawalan ng suporta. Pero by the way, it doesn't work that way, no? Ano yan? It's another way around. Kasi ang tawag natin dito, political will. Oo, kasi isipin mo yan, Nung nasangkot nga po yung pangalan ni Pangandaman sa flood control project at saka ni Bersamin, mayroon pong political will si PBBM na pag-resigning tong mga to. Sinabi na rin po ni Bersamin yan, di ba? Na siya po ay hindi daw po siya po nag-resign, kundi siya daw po ay pinag-resign. Di ba? So ngayon, ang iniisip mo yun ng mga kritiko ni PBBM na yari na dito kasi pinag-resign nga daw po si Bersamin tsaka si Pangandaman, baka daw kumanta. Di ba? Baka ang kanta nito, ituro si BBM. Di ba? So, pero by the way,